Halina't kami dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiral sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at magpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para mailigtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap, yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Palapakan natin ang Panginoon. Muli, magandang umaga at maligayang pagdating dito po sa ating simbahan, dito sa St. Joseph, at lalong-lalo na maligayang pagbabalik sa lahat po ng mga Katoliko na talagang kapag simbang gabi, doon nabubuhay, kapag simbang gabi, doon talaga yung mga pormahan, wagas. No? Tingnan nyo nga mga porma ng katabi ninyo. Maganda ba? Ang tanong, naligo ba? Ayan lang, no? At doon po sa medyo mga senior, marami pa pong bakante dito sa unahan, no? Sana naman yung mga MGC natin, no? Kilos-kilos tayo, no? May mga upuan dito para naman mas maging komportable sa kanila pong pakikinig ng misa. Ngayon, nasa unang araw tayo ng ating pagsisimbang gabi. Unang araw pa lang ito, kumbaga sa iset na natin, no? Para bang pag nanood tayo ng pelikula, ito agad yung bubungad sa atin. Di ba yung parang may opening scene? Pagkatapos niyan, doon pa lang, para bang sasabi, sino ba siya? Saan ba siya nanggaling? Ano ang kanyang pinagmulan? Ano ang kwento niya? So ngayon yung opening, sa mga susunod na araw, doon natin babalikan kung ano ang mga kwento ng bawat isa. Kaya mahalaga na nandito ka ngayong unang araw na ito at susundan mo ito hanggang sa matapos tayo dahil ang katapusan nito ay doon sa Belen. Tingnan nyo nga po yung Belen natin. Pangit ba? Baka kasi, di ba, minsan pag kumakabas tayo, no, na hindi mo na natin inaalam yung isip ng artist, di natin inaalam kung ano yung kwento, basta tingin lang tayo ng tingin ng wala tayong pagninilay. Sa mga artist, talagang tututukan mo yan, pag ninilayan mo, pagdadasalan mo, bawat detalye, ganyan. So, ang ating bilin
ay kumakatawan para sa lahat ng mga magpapasko na pero wala pang naitatayong tahanan dahil sa mga kapalpakan ng mga flood control. Ibig sabihin, kahit anong sitwasyon sa buhay, darating at darating tayo sa Belen. Kahit anong sitwasyon natin sa buhay, isisilang at isisilang si Kristo. Kaya nga kung sakali maabutan ng panganganak si Maria, doon isa man sa lugar natin, halimbawa sa Cebu, na binabaha, nasira ang bahay, tumutulo ang ulan, tuloy ang pagsilang ni Kristo para mailigtas tayo. So ngayon yung simula, din yung ending. So, kaya kailangan natin malaman ano ang nangyayari o nangyari sa pagitan nito. Kaya dapat lagi kang present. Kaya nga ang siyam na araw, kumakatawan sa siyam na gabing paglilihi o pagdadalang tao ni Maria. Sinamahan siya ni Jose at ngayon inaanyahan tayong samahan natin sila. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, samahan natin sila. Lalo na para sa mga kabataan na naririto, mga nandiyan dyan sa labas, naririto kayo, hindi para pumorma, hindi para makipagtitigan, na para bang pagtinitigan ka, masama na yung tingin, kundi nandito tayo para samahan ang isa't isa. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, salamat sa pagsama. Sino ba ang mga niyaya ng barkada dito? Sino ang mga isinama ng mga kaibigan dito? Isinama ng mga magulang o kung sino man ang nagatid sa iyo, ang nagsama sa iyo dito, ang nag-wake up call sa iyo, nag-text, tumawag, gising na, alas 3 na, 3:30 na, o hanggang sa 3:45 na, huwag ka nang maligo, halika na, malilate na tayo. Pero pasalamatan mo siya, no? Pasalamatan natin na naririto tayo dahil ngayon, sa unang araw, ipinapakilala sa atin ang katotohanan. Sabihin niyo nga po, katotohanan. Ulit, katotohanan. At narinig natin na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan, walang iba kundi si Kristo na isinilang doon sa Belen at ngayon ay muling isisilang sa bawat puso ng mga taong naniniwala at maniniwala sa Kanya. Pero siyempre, maganda rin na sa araw na ito, mapagnilayan natin ang katotohanan. Gaano ba tayo nagiging totoo? Marami na pong fake sa paligid. Minsan kahit kasama mo na sa buhay, kahit nga barkada mo na, hindi pa rin nagiging totoo sa iyo. Fake pa rin. At lalo na ikaw, sikapin mo na maging totoo ka kahit maraming tao ang nagiging fake sa iyo. Mahalaga, ikaw, totoo, hindi man sila maging totoo sa iyo, ikaw, totoo. At ang katotohanan na ipinapakita mo ay dahil kay Kristo. So, hindi mo dapat, huwag nating pilitin, mag-pretend na mga bagay-bagay para lamang ma-impress sa atin o kaya talagang magpa-impress ka sa ibang tao kasi hindi mo ikaliligaya yan. Hindi mo ikasasaya yan. Simulan mo muna maging totoo sa iyong sarili bago mo pilitin ang mga tao na magpakatotoo sa iyo. Kasi mahirap yung malaman mo, di ba, na kasama mo, tinitreat mo dyan sa tapsilugan, pinapakain mo, tapos hindi pala totoo sa iyo. Ay lalo na mga babae, no? Kilalanin ninyo ng mabuti yung mga lalaking nanliligaw sa iyo ngayon. Tiyakin mo muna na totoo ang kanyang mga sinasabi, totoo ang kanyang mga ipinapakita sa iyo dahil maraming mga manliligaw sa iyo ang kunya-kunyarian lang, mabain,
kunya-kunyarian lang, masipag, kunya-kunyarian lang, ngayon, nagsisimba. Pero pag sinagot mo na yan, wala ka na. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, magpakatotoo ka. Pero siyempre, proseso yan, ha? Proseso na dapat natin mapagdaanan unti-unti. Buksan mo ang iyong sarili, ipakilala mo ang iyong sarili, at kung sino man ang tatanggap sa iyo ng totoong ikaw, yun ang dapat mong samahan. Dahil si Kristo na isinilang at muling isisilang, totoong-totoo sa kanyang mga gagawin sa mga susunod pang mga araw. Amen.